Hudyat na lamang mula sa Department of Justice ang iniintay ng Philippine Coast Guard para sisirin ang Taal Lake. Yan po ay para makumpirma na kung doon nga ba nilibing ang higit 30 sabongero na bigla pong naglaho noon pang 2021. Nasa frontline na balitang yan, Laila Panglinan. Naka-standby na ang 60 technical divers ng Philippine Coast Guard para sa isasagawang seaborne patrol operation sa Taal Lake sa Batangas. Yan ay para matuldukan na ang malagim na misteryo sa nawawalang higit na 30 sabongero na inilibing umano sa lawa. Kung matutuloy, ito raw ang pinakaunang retrieval operations sa Taal Lake. Meron naman po tayong mga kaukulang mga equipments. Meron tayong 60 technical divers. So depende kung ilan ang i-request sa atin ng Department of Justice. But they are all on standby status, so we will just be depending on the instruction. Sa lalim na 174 meters ng Taal Lake, nasa 100 metrong lalim lang daw ang nasisisid ng divers ng PCG. Masyado na kasing malabo ang tubig sa mas malalim pang parte ng lawa. Dahil dyan, posible raw na kailanganin ang koordinasyon ng Philippine Navy sa operasyon. May mga previous incidents tayo na dineploy yung ating mga technical divers, pero ang naging challenge dito is medyo matagal na eh. So this would be a challenging deployment. Sa ngayon, go signal na lang ng Department of Justice ang hinihintay ng PCG para simulan ang search and retrieval. Sa pinakahuling paglantad ng whistleblower na si alias Totoy, hindi raw bababa sa 30 ang sangkot sa umano'y pagkidnap sa mga nawawalang sabongero. 10 raw dyan ang sibilyan habang 20 ay mga pulis. Sagot dyan ng pulisya, regardless po kung sino po ang involved dito, sibilyan, mataas na tao at even yung mga kabako po natin, wala po tayong sasantuhin po dito. So antayin po natin yung full disclosure po nitong lumabas po na possible witness. Sabi ng PNP, handa raw silang protektahan si alias Totoy. Lagi rin daw silang handa sakaling kailanganin ng DOJ ang mas pinaigting na tulong mula sa hanay ng pulisya. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5.